that you were always by my side, through the joy and pain, through the seasons of my life. If I cry, you weep. When I walk, you lead. If I stumble, you ease my fall. When I see you are my soul. Every victory, every crushing defeat, through it all, you abide with me. I know your love will lift me up when I'm too weak to stand. I see your face, I feel your grace as we walk together hand in hand. Your presence goes like the early morning dawn, and it gives my soul lasting strength to carry on. If I cry, you weep. When I walk, you lead. If I stumble, you ease my fall. When I see you are my soul. Every victory, every crushing defeat, through it all, you abide with me. If I cry, you weep. When I walk, you lead. If I stumble, you ease my fall. When I see you are my soul. Every victory, every crushing defeat, through it all, you abide with me. You abide with me. Amen. Are you blessed sa ilahang gikanta? Salamat kayo, Brother Jong and family, sa inyong gihatag na special karong buntag. So karon mga higala, mo adto na tano sa mensahe gikan sa pulong sa Dios. I hope nga ang tanan andam na maminaw sa pulong sa Dios. Gidala ba ninyo inyong mga Biblia diri sa simbahan? Very good. Salamat sa Ginoo. So nakoy hangyo sa inyong tanan karon, palihog ta sa pagtindog ug ato ang paon palihog ato mga Biblia
Abrihan nato diri sa Proverbs chapter 27 verse 1. Isa lang ka verse ang gamito nato karong buntag. Okay? Proverbs chapter 27 verse 1. Ang pulong sa Dios nag-ingon diri sa ato mga igsoon, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Magampo kita, Diyos, magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Father in heaven, we come to you in the name of your Son, the Lord Jesus, to thank you, Lord, for giving us another day, and also, Lord, for this time nga kami, Lord, makasimba karon sa imo, pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat, Lord God, sa maayong panahon. Salamat sa protection nga imong gihatag sa among tanan. Salamat, Ginoo, sa mga katawhan nimo nga naa dinhi karong buntag. Lord God, naga-pray mi nga uban nimi, Lord, hangtod mahuman ni among service, panalangini ang mensahe nga imuhang prepare para sa amo ang tanan. And I pray that you will use this for our enlightenment, encouragement, and also, Lord, for our revival and for the part, on the part of our visitors, Lord, we pray nga kini magdala og kining conviction and salvation sa ilahang kinabuhi. Lord God in heaven, mga ikog tabang, samtang magwali ko karong buntag, pun ako sa balanong espiritu, tagay ko kaalam, Lord, tagay ko Ginoo gahom sa pagwali Ginoo kay dili nako ni mahimo Lord God kung wala ka Lord God. So I pray today nga ikaw mag-uban namo ug tagay kadaugan Lord God ang kining amo ang pagabuhaton karon. Lord, we trust nga mahimaya ka Ginoo sa amo ang pagabuhaton karon Lord God. Kining tanan, Father, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong buntag mga igsoon kay don't count on tomorrow. Ayaw ipha ang ugma. Amen. Because the Bible says, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Nayo sa kastorya ba mahigala ba no nga naay usa ka dato nga tao nga iyahang gihatag ang iyahang kinabuhi no para mag-build og empire. Usa ka gabi nagsulti siya sa iyang amigo, ugma, mo retire nako. Ako ang libuton ang tibuok kalibutan o ako ang lingawon ang akong kaugalingon. I-enjoy nako ang mga bunga sa ako ang kahago. Kay balo ba mo kanang gabi una namatay siya sa iyang pagtulog. Kita sa mga tao kung ato ang i-relate ang verse nga ato ang gibasa karong buntang mahigala, pareha sa aning dato nga tao, kitang tanan natay mga plano. Some are planning for the weekend, na mga uban nagplano ka para sa imuhang summer vacation, na mga uban na sila plano para sa ilang retirement nila. Pero ang Bible may gala naghatag siya sa tua og isog nga pahimangno. No, by telling us, boast not thyself of tomorrow. Kay balo ba mo nga nung gingnanta sa Ginoo ana mga igala, because tomorrow is not guaranteed. So karong buntang may gala, let me give you 3 things concerning sa ato ang mensahe. Number 1, let's talk about the folly of presumption. Ang pulong sa Dios nag-ingon sa ato, boast not thyself of tomorrow. Pastor, unsa may pasabot anang presumption? Presumption means assuming something without proof. It is acting as though something is guaranteed when it's not. Kung ato ang i-relate ni sa kinabuhi mga igsoon, presumption is living like kita ang tag-iya sa ugma. As if ang time naghulat sa atua or as if we always get another chance. Mao na siya ang but pasabot anang presumption mga igala. Presumption una is planning without God. You know, we live in a world of planners and schedules. I believe nga ang tanan siguro, halos siguro, except sa mga bata, even mga bata na sila yung mga plano, di ba?
Tama ba? Tinuod akong gisulti? Yes, kitang tanan siguro diri may gala na atay mga plano ug natay mga schedule, and there's nothing wrong with planning, but it becomes dangerous may gala when we presume or kana maghuna-huna ta nga kontrolado nato ang oras. You know, it's not wrong to make plans mga igsoon, pero delikado kung natay mga plano unya wala nato ginaapil ang Dios sa ato ang mga plano. Mao na siya ang kuya mga igala, because giingnan tano ni James sa chapter 4 verses 13 to 15. Naigingon dira ang pulong sa Dios, "Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city." So this, people have plans for tomorrow. Na sila'y plano mga igala nga karon or ugma muadto ta sa usa ka syudad. Kani ang atong buhaton nato. But in verse number 14 says, nagingon mga igala, "Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away." Mao na mga igala, in verse number 15, kinahanglan kita, ang dapat isulti nato isip mga lumulupyo aning kalibutanan ang atong isulti kung itugot sa Ginoo. If the Lord will. You know what? You know why mga igala? Because dili kita ang naggunit sa tuang ugma. Dili kita ang tag-iya sa oras. Nang hulam lang tag-oras sa Ginoo. Mao na mga igala, if we have plans for tomorrow, if we have plans for this week or maybe next week or during summer or whatever, unsa na siya mga igala, kinalan musulti ta, we ought to say, if the Lord will. Amen? If the Lord will, we shall live and do this or that. You see mga igala, the problem is not the planning. It's the pride in planning without God. Daghang mga tao mga igala nga nagkinabuhi sila nga kaning naay garbo ba. Na sila yung mga plano, o kung hisgutan nato ang plano sa tao, walay problema sa plano. Ang plano dili mao'y problema. Ang problema mga igala, ang tao nga naay plano nga nagkinabuhi siya nga garboso. Kaysa iyang mga plano, wala niya ginaapil ang Diyos. It's the mindset that says, napakoy oras, I'll do what I want, mabuhat na ako, unsay gusto nako, or mabuhat pa nako, unsay gusto nako. Or magsulti sila ba nga, ay, kanang Ginoo, sa sunod na ng Ginoo, sa sunod na ako natimanon, ang ako ang relasyon sa Ginoo, sa sunod na ng pagpangalagad sa Ginoo. Na yung mga ingon-ana nga mindset ba? Mao na siya mga higala ang dili tama. Amen? So presumption is planning without God. Ikaduha, presumption is foolish because life is unpredictable. Ang presumption mga higala, buang-buang siya tungod kay ang kinabuhi dili manggod matagnaan. Dili nato matagnaan mga higala ang atoang kaugmaon. Ikaw daw pangutan-on ta karong buntag. Matagnaan ba nimo ang imuhang sunod bulan, ang imuhang kinabuhi sunod tuig? You may have plans for next month or for 6 years or from 6 months from today or maybe next year mga igala. Pero dili ta kasiguro kung kanay imong plano mga igala, madayon ba gyud na? Kay depende man na sa Ginoo kung iyahan lang ihatag o dili. Kung itugot niya o dili mga igala. How many people have said, I'll get right with God when I'm older. Ahir ako magtarong sa Ginoo kung edad-edaran ako or kung tiguwang nako. But did you know what mga higala? Daghan sa mga tao wala nakakita ng adlaw silang kinabuhi. Kaya naman, wala na sila kaabot anang ginaingon nila nga tigulang na sila. Wala sila kaabot sa ilahang katiguangon. Namatay sila mga higala during silang mga younger years nila, younger days nila. Hello?
Ang rich fool, mga higala, sa Luke chapter 12, verses 16 to 20, nagingon siya, I have much goods laid up for many years. Pero kay balo ba mo unsay gisulti sa Dios sa iyang mga igsoon, karong gabi pangayoon nako ang imuhang kalag. This night thy soul shall be required of thee. You see, mga higala, we don't know what a day may bring forth. The next day, usahay na manawag sa atuam, kalit na emergency nga tawag. Usahay mga igsoon ba no, na report sa doktor, ingunani na kalala ang imong sakit nimo. Usahay na ay mga mahitabo nga trahedya such as accident, mga higala. Karon maayo ka og lawas, okay ka, walay nahitabo sa imuha. Unya kalit-kalit lang mga igsoon, ugma na nabanggaan ka. It happened to other people. Pwede po na mahitabo sa bisag kinsa nato diri mga igsoon. You see? Usahay na yung mga natural disaster. Like what happened to Myanmar o dito sa Thailand. Dili ba no? Katong na-earthquake. Na yung mga tao nga nagtrabaho dito sa pila to ka story nga building mga igsoon, but it collapsed. And base sa akwang dunggan, murag siyam katrabahante dito ang namatay. I'm not sure, pero nakadungog ko na ay mga na-injured ug na ay mga namatay. Ang akong pangutana sa inyo mga higala, nakaibalo ba sila nga kaatong adlaw mamatay sila o ang uban nila ma-injury? Wala sila kay balo mga igsoon. We don't know what a day may bring. Amen? Mao na mga igsoon nga ayaw ninyo paugmai. Amen. Ayaw ninyo paugmai unsa ang giingon sa Dios sa imuha nga dapat buhaton nimo karon. Kay abi ninyo mga higala, ang ugma basin dili na muabot sa imuha. Presumption is foolish because life is unpredictable. And then, letter C, before na ko yata ang letter C mga higala, na usa ka journalist. Nagsulat siya mga higala, no? Na siya gisulat. Diya siya yung journal niya, nagsulat siya, one day, I'll get right with God. And then, gisirado niya. Something happened to the journalist. Kalit lang mga igsoon, namatay siya. And when he died, nakita sa iyang family ang katong iyang journal. Giabrihan nila mga igsoon, gibasa nila ang iyang gisulat. Unya dito sa ubos sa letter mga igsoon na ay gisulat niya dito, not today. So dito sa taas ang iyang gisulat, one day I'll get right with God. Pero kung magpadayon ka og basa dito sa pinakaubos ang iyang gisulat, not today. Because that journalist thought nga daghan pa siya og panahon. Pero ang iyahang giisip nga daghan wala nahitabo sa iyaha. You see mga higala, kung naay mga dapat nga buhaton nimo, nga kay balo ka gipabuhat sa Ginoo sa imuha, buhatan na siya karon. Ayaw siya paugmai kay basin dili na nimo na mabuhat higala. Letter C, presumption offends the God who holds our breath. Presumption, ang kaning presumption makapasilo ni siya, makapa-offend ni siya sa Dios nga maoy gagunit sa ato ang gininhawa. When we assume, we can delay repentance. Diba? We can delay obedience or making things right. We're treating God like siya ang dapat musunod sa ako ang schedule. So that, insults God mga higala. Acts chapter 17, verse 28, basahon na to ang unang phrase, aning nga bersikulo. Giingon diha sa Acts chapter 17, verse 28, for in Him we live and move and have our being. Tanawa diha kaniya kita nabuhi, galihok, and have our being.
you know what, mga higala, the reason we are alive today because of God. The reason we move, the reason we have our being this morning because of God. Mo na may gala kung kita mo ang mag-assume ta may gala i-delay na to, like for example, you are living a life of sin. Nagkinabuhi ka sa sala. I do not know unsa na ang imuhang ginataguan nga sala. It's you alone ang nakaibaluan na ug ang Dios mga higala. Now, ikaw gikwintahan ka na sa Ginoo. Okay? Now, ang Diyos lang ang nahibalo kung pila na lang ang nabilin nga adlaw nimo. And now, gina-urge ka sa Holy Spirit. It's time to repent now. It's time to change now. It's time to forsake that sin now. Kay gamay na lang ang nabilin nga adlaw sa imong kinabuhi. Ang Diyos lang ang nakaibaluan na. Ikaw wala ka kaibalo. So kung imuhang una-unaon sa imong kaugalingon nga daghan ka pa og oras, daghan ka pag adlaw nga nabilin sa imuhang kinabuhi may gala, it's like you are insulting God nga maoy naghatag mo'y tag-iya sa imuhang kinabuhi. Tungod kay ginapakita nimo higala nga murag ikaw ang mas labaw sa Dios, ikaw ang dapat masunod. Ang Dios ang dapat musunod sa imuhang schedule. Dili siya tama. The Bible says, for in Him we live and move and have our being. That means every breath, every heartbeat, every moment is a gift. Ayaw ninyo i-take for granted unsay nadawat nimo karong adlaw. To presume upon that gift is to treat it lightly. So pangutan-a ang imuhang kaugalingon karong buntag. Akuan na bang, have I been putting off what I know God has told me to do? Akuan na bang gisalikway? Akuan na bang giundangan? Ang kaning mga butang nga giingon sa Ginoo sa kuwa nga dapat nako undangon? Am I acting like I'm in control of time? Nag-act ba ka nga murag ikaw ang nag-control sa oras? Igsoon ako'y usap po ni nga dapat i-kuha ninyo, i-consider ninyo. What if this is your last Sunday to hear God's voice? Unsa ka mga higala, pananglitan kung mauna ni ang last nimo nga Domingo nga ikaw makadungog ka sa tingog sa Dios. That's why sultian tamong tanan karong buntag, don't fall into the folly of presumption. Ayaw mo panghambog sa inyong kaugmaon. Pilian ninyo ang obedience, repentance, pilian ninyo ang pag-surrender sa inyong kinabuhi diya sa Dios karong adlaw. Amen? Because, paminaw mo mga higala, ang presumption kabuang na siya. Dili kita ang naggunit sa atong kinabuhi. Naay naggunit sa atong kinabuhi. Amen. Naay nagapasiga, naay nagapalong sa atong kinabuhi. Ug mao na ang Dios. Kung tugtan niya nga mabuhi pa ta. Mabuhi pa ta. Amen? Pero kung palungo na niya ang atong suga ugma, wa tay mabuhat ay higala. Wa tay mabuhat. Tanaw ninyo si Chris Aquino. Masulti na ato may higala. Makutawan ako kani si Chris Aquino is murag billionaire gud siguro ni siya kay billion pesos na gud ang nagasto niya sa pagpaayo niya sa iyang kuan gud sakit niya. Karon grabe multiple ang iyang mga sakit niya. Dili lang lupus, daghang mga disease nagkuan na nagsunod-sunod na. Niya nagpadayon gyapon siya og medicate nga naman ginatry niya save ang iyang physical body niya. Di siya gusto mamatay. Pero may gala paminaw mo kanang usa ka example.
nga pag naibuhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi, bisan pa gamiton nimo ang pinaka-epektibo nga gamit nimo diha sa imong kinabuhi, it won't help you. Nga naman, ang Diyos manggod ang nagpalabaw sa tanang mga butang. Mo na pag kwaon sa Ginoo ang kinabuhi sa tao, wa gyud mabuhat ang tao mga higala. Mamatay gyud siya. Amen? Number 2, natong paghisgutan karong buntag is the frailty of life. Diha nato matawag nga ang kinabuhi huyang. You know, the word frail means huyang. Ang kaluyahon sa kinabuhi. Mo na ano ang giyon sa Bible, boast not thyself of tomorrow. What's the next words? For thou knowest not what a day may bring forth. You know, kasagaran kita, nagkinabuhi ta nga murag kita mga kusganta. Di ba no? As if we're guaranteed years ahead. Una ta nga murag gitagaan ta og promise ba nga kaning kuan ba no kaning daghan patag katuigan diri sa kalibutan. But the truth is, life is fragile. Huyang. Taro kuno niya, unsa ka huyang ang tao? Kibalo ba mo ang tao dali mamatay? Kung unsa kadali mamatay, kung unsa kadali patyon ang mga lamigas, ang ok-ok, ang lamok, di ba dali kay nato sila patyon? Lamok anaon lang, ang ok-ok bunala na nimog silhig, patay na. Ang lamigas pagpaakon ka, pisaton lang nimo, patay na. You know what, mga higala? Kita po dali ra pud ta mamatay. Ayaw pag una-una mga higala nga dugay lisod patyo ng tao, bisan ang pinakakusgan nga tao nga nailhan ninyo diri sa kalibutan, dali ra na mamatay. Huyang ang tao higala, huyang. Huyang gyud ang tao. Dili manggud ta supernatural being, dili tag Dios. Tao lang ta mga higala. One moment everything is fine and the next everything can change. Dili ba no? Ingon na ang you know what karon masulti na to nga okay ta. Pero kibalo ba mo igala kung unsa ta ka okay karon pwede ba na mausab dayon. Dali mausab. The Bible reminds us nga ang ato ang kinabuhi sama lang sa usa ka aso, vapor ba. Okay? Here for a moment, then gone. Usay mag-post si Ate Belen diya sa iyahang note niya. Sa to yang sulat kay ni nga, sa to te? Na, here today, gone tomorrow. Actually, ang iyang gisulat sa note mga higala, tinuod na. Posible nga napakakaroon, pero pwede mga higala, sa kalit nga panghitabo, mawala na kadiri sa kalibutan. Pareha sa itong nakita na ako nga video dito sa Facebook atong road rage. Katong mga rider, gitabangan nila tong lalaki nga nagka-SUV, di ba no? Wala, okay kayo to. Pag tira, gipusil siya, buhi siya, may gala niya. On that, same week, namatay siya. Kisa may nag-expect mamatay to siya atong simanaha? Wala. Pagpusil sa iya sa ulo, buhi pa siya mga igsoon. Buhi pa, walay namatay sa ilang tulo. Walay namatay. Even ang katong babae nga naigo pod, buhi ra mga higala sila. Pero after pila ka hours later, kay critical ang kondisyon natong lalaki nga napusilan sa ulo, namatay gyapon siya. Here today, gone tomorrow. Ang kinabuhi huyang kayo. Dali ra mawala ang kinabuhi sa tao diri sa kalibutan. Nagets niyo? So kita maghunahuna ta ba nga maabtan pa ko og tigulang, maabtan pa ko makabot pa ko sa kuang retirement nako. I can think of Ma'am Arlene mga higala ba no? Isgutan lang nato balik si Ma'am Arlene. Mao na ang iyang plano. Katong buhi pa si Ma'am Arlene, nag-istorya ko sa iya ha. Nag-encourage ko kay Ma'am Arlene. Kay ang edad ni Ma'am Arlene nato is 57 years old naman siya, no? 57 years old na si Ma'am Arlene. So, gi-encourage ako si Ma'am Arlene, kay nakita man gud nako sa iyang lawas, murag di naman gyud ni pwede magtrabaho si Ma'am Arlene.
So gi-advise na ako siya nga magkuha na siya, mag-retire na. Ma'am Arlene, pag-retire na Ma'am Arlene, di naman na pwede mong lawas. So ning kwan siya, tando siya, nagi posture, nagi posture si magkwan. So I thought na nag-retire na siya. So after pila ka kuan, maybe following week ba to siya, nag-visit ko balik dito sa iyang mga igsoon, and pag ato na ako dito sa ilahang balay, wala siya. So nagsulti ang katong ihang bana sa akoa nga nag-duty di ay mga pila pa dito ka weeks, no? Pila pa to ka weeks. Nag-duty di ay si Ma'am Arlene. So sunod nga visit ako sa mga kay ning atake na pud siya. Yana, gikuan ako siya. Abi na ko Ma'am Arlene, nag-file na kag retirement. Dili pa di ay siya kay nagkuan siya dito sa JSIS, inana nga kung mag-retire daw siya sa di pa siya moabot og 60 years old, ang iyang madawat lang kuno kay 100,000 lang. Sulod sa mga 30 kapin katuig nga nagtrabaho siya as teacher dito sa Balagunan. So mo na nga magpadayon siya og work kay kung kaluyan sa Ginoo, kaabot siya og 60 years old, ingon na diha pa siya mo resign kay kung moabot siya og 60 years old mga mag-retire siya, makadawat siya og mas bigger nga retirement fee, no, sa iyahang trabaho niya. So ang iyang plano is magulat siya hangtod mo edad siya og 60 years old. Now let me ask you, pila ra edad ni Ma'am Arlene? Pila inaabot niya? 57 years lang gihapon. Wala ha? Akatong 55 pa siya, no? Yes, atong 55 years old pa siya, gi-advise na din namo siya mga higala. Pero tanawa, wala siya nakaabot sa iyahang desire nga edad kanang 60 years. Nakuha ninyo? Dili kita makabuot sa ato ang kinabuhi, igsoon. Grabe ka fragile ang kinabuhi. Amen? Ang kinabuhi mo, mura lang siya og kanang kuan ba? Kanang mist ba? Kasi bisa ng mist, hamog, yamog. Mura lang siya yamog. Kanang bitong sayo sa buntag, kanang bugnaw pa. Di ba no, na ay mist, no? Pero pila lang ka seconds mga higala, mawala siya. Ingon ana ang kinabuhi sa tao po. Na-guess ninyo? None of us are promised another breath, another heartbeat, and another day. Wala ta gisaadan sa Dios ana. What we have is today. Na-guess niyo? So, mauna siya mahigala ang kinabuhi. So, kung ikumpara nato ang atong kinabuhi sa eternity, ang kinabuhi nato diri sa yuta, mubo ra gyud kaayo. And then mga higala, ikaduha, tragedies, kani mga trahedya ba? Karon daghan kay mga trahedya, no? Tragedies remind us of how quickly life can end. Kani mga trahedya, nagpahinumdum ni siya sa atua kung unsa kadali mahuman ang kinabuhi. Ang mga aksidente nga nagakahitabo, dili biya nato na malikayan igsoon. Bisan pa mga higala, no, mag-ampig ta, pero kung maabtan jud ta, ana nga ako, no? Kita ang maigo ba? Dili ba? Oh. Dili malikayan. Mo na nga kita mahigala, no, dili ta kumpiyansa, magampo gyud ta kay di na to mahibaw-an ang mga aksidente. Pero ang mga aksidente nagakahitabo siya. Ang mga sakit mahigala, they come without warning. Sa part sa ako ang igsoon nako, kalit lang to mahigala, kalit lang. Usa ka adlaw okay siya. The next day mga igsoon, it found out na nay tumor sa iyahang kuan niya, sa iyahang lungs niya. Murag nagahangak-hangak na siya sugod. So ina may inana ba? January to, no, that was January 7, nagkandak ko og katong golden wedding nilang Ma'am Jean og nilang Brother John dito sa katong member sa Davao Maygala dito sa Tagum. Ning apil pa ko so okay pa ko iso to, January, February, March, pagka April man to din, no? Pagka April kalit lang gyud naay sakit igsoon. Di na to matagnaan. Usay okay ta karon Maygala pero kalit lang ba no mga
Usay kalit lang ba? Nay adlaw, nay bulan moabot nga kalit lang naay moturok sa tuwa. Nay sakit nga mugawas sa tong lawas nato. Nagets niyo? Usay mga natural disaster. Mubangga sa tuwa. Even young people die unexpectedly. Ako ang igsuon. Batanon pa man, bata pa man to. Sa ako ang kabahin, lisod na ako dawaton ang iyang kamatayon. Because he's just 28 years old. Unya, nagtanaw ako sa uban mga igala, ug nagunahon ako sa uban pod nga mga young people pod nga nangamatay pod, na daghan man pod day mga young people nga mas younger pa sa ako ang igsuon. Namatay. So, unsay but pasabutan ang mga higala? Ang but pasabutan ni sa to mga igsuon nga ang kaning funeral dili lang ni siya para sa mga tigulang. Para po ni sa mga batanon, para ni sa mga healthy nga tao, para ni sa mga successful nga tao, because death is no respecter of persons. Walay pili ang kamatayon. Mo na no, in Ecclesiastes chapter 9 verse 12, Ecclesiastes chapter 9 verse 12, nagingon ang Bible dili, ang una gyud nga mga pulong diha sa Ecclesiastes chapter 9 verse 12, man also knoweth not his time. Dili nato mahibaw-an ang atuang oras. Sama sa mga isda nga nangadakpan diha sa pukot, daotang pukot. Sama sa mga langgam nga nadakpan sa litag sa hunter, no, kanang naga bird hunting. Sama pod ang mga anak sa tao malitagan sa daotang panahon. You know, the evil time refers to the time of your death. Mo na siyang evil time. Mga nay mahitabo sa imo ba, trahedya, sakit, ingon ana, aksidente, ingon ana. Ang tao pud may gala, malitagan siya in an evil time. Tanawan sunod, when it falleth suddenly upon them. The word suddenly means kalit. Pag kini mahulog, pinakalit sa imuha. Like for example, ikaw naninda ka niya, naikalit na may gala ni adto dira sa imong tindahan kanang kawatan unya nagdalag pusil. Gikuha imong kwarta, gipusil pa jud ka, patay. Kisay magdahom mamatay ka na. Pero kana nahitabo na sa real life igsoon. Mao nang diyon sa Bible. So are the sons of man snared in an evil time when it falleth suddenly upon them. So kani nagpahinumdum sa tua mga higala that no one is exempt from life's frailty. Amen? Dili lang man ang mga pobre ang nangamatay. You know, naman po yung mga nahitabo nga kalit nga kamatayon sa mga celebrity, mga athletes, or maybe someone in our local community, kung nakahinumdum mo mga igala, no, katong diya sa sa cultural ba to? Nga naibabae nga naninda, unya gipusil siya sa ulo katulo. Kay balo ba siya atong adlawa og atong orasa nga pusilon siya og mamatay siya? Wala. Pero nahitabo to sa iyahan. Gusto ba niya to nga mahitabo sa iya? Dili. Pero mga igala, gipangayo na gyud ang iyang kinabuhi atong adlaw. Nasabtan ninyo? So you need to understand letter C under point number 2 that our time is not in our hands. Ang atong oras wala sa ato ang kamot. Psalms 31 verse 15. Moadto ta kadali. Psalms 31 verse 15. Nagingon ang Bible mga igala in Psalms 31 verse 15, my times are in thy hand. Nagingon si David, ang akong mga oras, ang akong mga panahon naa sa imong kamot. So ang imuhang kinabuhi, ang imong oras naapod sa kamot sa Dios. Buot pasabot nga ang Diyos, mga igala, paminaw,
ang Diyos mao'y nagunit sa kalendaryo, sa orasan, o sa countdown, dili ikaw o ako. This should humble us. You need to realize that we're not invincible. We are not in control. We are dependent on God for every moment. In fact, ang Bible nagsulti, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Tungod sa kadaghan sa iyang kaluoy, mauna wata na nga hurot. Because His compassions fail not. We are new every morning, tungod dako kayo ang pagkamatinumanon sa Diyos. So ang kinabuhi, fragile kayo igsoon. Ang akong pangutana, what are we doing with the time nga gihatag sa tua? No? Realizing and understanding na ang kinabuhi, huyang kayo, unsay gibuhat nato sa oras nga gihatag sa Ginoo sa tua. Gigamit ba nato ang oras para mangalagad sa Diyos? Or are we wasting it on things that won't matter in eternity? Mao na no nga, you know what? Last week, nag-encourage yun ko ba? Nag-challenge yun ko sa mga young people because kung kaluyan sa Ginoo young people ha, nga makabot ka ng April 16 to April 19, pag-appeal mo nga activity because that, you know, that's for you. Ayaw ninyo sayangi ang panahon, young people. You know what? It is a waste of your time to stay here while naamoy activity nga pang spiritual nga para sa kayuhan sa inyong kinabuhi. Who knows? This might be your last youth camp. Not because minyuno na ka, but maybe mamatay ka na. Usahay mo katawat, ano? Di ba? It sounds funny, mga igala, but that's true. We are not promised of tomorrow. Muna, no, parents, no, ikuan ninyo na ang inyong mga anak ninyo nga muapil. Nya kamo mga bata no, pag-apil mo ana, sa tinuod lang, sige sayangan nimo ang oras. Kung kaluyan pamanggani ka sa Ginoo mga igala, walay mahitabo sa imuha, simbako palayo, walay mahitabo sa imuha, ana nga simana mga igala, makapil ka na, i-grab na siya mga igsoon. Amen? Ang akong pangutana is, are we prepared to meet God today? Pananglitan kung tawagon na taniya karon, kung papaulion na taniya karon, andam ka ba muatubang sa Dios pananglitan kung papaulion ka na sa Ginoo, kung paulion ka sa Ginoo karong adlaw? That's why no, ang akong isulti sa inyong tanan mga igala, don't take life for granted. Live today like it could be your last. Because one day, it will be your last. Nagets ninyo? Every day, magkinabuhi ka nga, mao na ni ang last nako. Because sooner, mga igala, sa di nimo matuuhan, mao na gyuday ni ang last nako nga adlaw diri sa kalibutan. Life is uncertain. It can change anytime. Amen. Mubo ra to kinabuhi di sa kalibutan. Job chapter 14, dali lang. Job chapter 14 verse number 1. Unya magbasa pud ta sa Psalms. Job chapter 14 verse 1, the Bible says, man that is born of a woman is, unsay sunod nga mga pulong? Is of few days. Mubo lang ang iyang mga adlaw diri sa kalibutan. Amen? Psalms chapter 90 verse 12.
Psalms chapter 90 verse 12. Kung sa Bible there sa atong mga higala. So teach us to number our days, that we may apply our heart. Psalms 90 verse 12. So teach us, Ginoo, tudluoy mi sa pag-ihap sa among mga adlaw. Ingon ani dapat mga higala ang ato ang i-pray every time nga tagaan ta og kinabuhi sa Ginoo. Every day is a new day for us, tama? And every day ginatagaan ta sa Dios og bag-ong kinabuhi. Renewed nga kusog. Amen. So ang imong iampo dapat sa Dios ana mga higala, Lord, tudluhi ko sa pag-ihap sa akong mga adlaw aron i-apply nako ang akong kasing-kasing diha sa kaalam. Para dili mausik ang imuhang kinabuhi. Amen ba? So, question ako mga igsoon, are you living like today could be your last? Ang imuha bang relasyon, paminaw, ang imuha bang relasyon sa Diyos, tarong ba? Secondly, ang imuha bang relasyon sa imuhang ginikanan, tarong ba? Ikatulo, ang imuha bang relasyon sa imuhang igsoon, tarong ba? Ikaapat, ang imuha bang relasyon sa imuhang pastor, tarong ba? Ikalima, ang imuha bang relasyon sa imuhang mga kauban diri sa simbahan, tarong ba? Tarong ba ang imuhang relasyon? Tarungan na. Amen. Unya, ang sunod nga pangutanan ako sa inyo ha mga igsoon, andam ba ang imuhang kalag? Pananglitan kung kwaon na sa Ginoo karong buntag. Hello? So number 3 ug ang last point nato karong buntag is this, the focus we should have today. Unsay focus nga dapat kanang kano nato at atimano nato. The focus we should have today. Now, since wala ta gisaadan sa Dios ug ugma, unsay dapat buhaton nato? Number 1, get right with God today. Get right with God today. Amen. Kung na kay paminaw may if paminaw pag dili ka save, get saved today. Paminaw, pag save na ka, unya wala ka nagkinabuhi, ha? Wala ka nagkinabuhi nga Diyos nun, og balaan, og tarong, atubangan sa Diyos, karon kinahanglan nimo na siya buhaton igsoon. Get right with God today. Amen ba? Ayaw ninyo mga higala paugma-ugma eh. Mo ni batasan kasagaran sa mga tao. Ugma na lang. Pwede pa man na ugma buhaton. You know what? Mo na kasagaran atong una-una manggod nga napatay ugma. So tanawa natagnaan nimo nga napakay karon mga higala, pero tanawa pwede biha mga igsoon nga di nakakamata kaganinang buntag. May gani tama ang imong guess nimo nga makasimba pa ka ugma. Nga naman, nakamata man ka kaganina. What if mga higala kato imong gisulti nga ugma, wala na nahitabo karon. Nagets niyo? So mga higala paminaw, importante kung naay mga importante nga butang buhaton nimo, buhatan na siya karon. Kay usa sa mga bakak, dako nga bakak ni Satanas nga iyaha banong ginatanom sa hunahuna sa tao kay daghan pa siyag oras. Kana ang ginasulti ni Satanas. Pero may higala paminaw, whether siguro daghan patag oras or unsa man na dili nato matagnaan mga higala. Kay dili man kita ang magbuot sa atong kinabuhi. So ayaw mo tuo anang ginaingon sa yawa sa inyo ha nga nakapay oras. Amen. Hello. Ikaduha, live faithfully today.
pag ikaw anak ka na sa Dios, pag kinabuhi nga matinud-anon. Be faithful. Sama sa akong giingon sa inyo kaganina may gala, basin mauna ni last ni mga Domingo ba? Amen? Na kung kaluyan sa Dios igala paminaw, naman tay mga event diri sa tong simbahan ba no? Ingon na. Kinahanglan i-purpose gyud nimo nga mo-appeal jud ka ana. Kung naay opportunity nimo nga mahimo ka nga galamiton sa Ginoo para mahimong successful ang mga event sa Ginoo mga igala diri sa atong simbahan, mo-appeal jud ka, mo-appeal ka. Why, pastor? Because that might be your last. Young people, youth camp, basin mao ni last nimo. Ambot lang. Ang Dios og kaybaluan na. Church members, church anniversary nato, di ba? You know what? Undangon nato ning kanang batong ang atong pagka-negatibo sa ang tao puno siya. Maguna ang mga kabalaka. Ganana, wala ko'y kwarta, wala ko'y ikapuan. Ayaw mo pag-una-unaan na. Ang imong una-una may gala, kung kaluyan ko sa Ginoo, makapil pa ko og church anniversary, unsay mabuhat na ako para na ako'y mabuhat para sa Ginoo. Paano ko mahimong blessing? Because that might, basin mauna na last nimo nga church, you know what? Basin mauna ni last nimo nga church anniversary. Dili pa, Pastor, oy, magsulti ka sa ako Okay? Pangutan-an ninyo si Ma'am Arlene, mga igala. Kano sa ang last niya nga church anniversary? 2024. Napa ba siya sa 2025 nga church anniversary na to? Wala na. Mo gina nga paminaw mo, kung tagaan pa tag-oras sa Ginoo, that is an opportunity for us. Nga mahimo ta mga igsoon nga blessing. Amen? That's why live faithfully. Kung tagaan ka sa Diyos, may gala, kaluyan ka sa Ginoo, tagaan pa kanya panahon, baka simba pa ka saya. That's why mga igala, ayaw ninyo isalikway ang pagsimba. Pagsimba mo. Kung tagaan ka sa Ginoo, mga igala, o kanang higayon pa nga, mga lagad ka sa Ginoo. Pangalagad sa Ginoo because serving the Lord is a privilege. Amen? Pribilehiyo na. Live faithfully today. You know what? Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Unsay gingon sa Bible mga igala, pwede ta magbasa tanan sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Nagingon ang Bible diri sa ato mga igala. Let's everybody magbasa ta tanan. Ready? Begin. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Serving the Lord is a privilege. Kung natay mga events, natay mga buhaton para sa Ginoo diri sa atong simbahan may gala, kung kaluyan sa Dios, tagaan ka kapanyag kinabuhi, pag-appeal, participate. Amen? Ayaw og likay. Ayaw i-exempt ang imong kaugalingon. Serving the Lord is a privilege. Be faithful to your calling. Be faithful in witnessing to others. Be faithful in your walk with God. Be faithful in obeying the commandments of our Lord Jesus Christ. Live faithfully today. Amen ba, mga Kristohanon? Ikatulo, letter C. Make things right today. Make things right today. Don't let bitterness, unforgiveness, or broken relationship linger. Ayaw tugti nga kini sila maoy magpalabaw, magpatigbabaw diya sa imong kinabuhi. Kay basin may gala paminaw mo kung imong ipatigbabaw ang imong bitterness, ang kining imong ang imong unforgiveness, dili ka magpasaylo,
Ingunana, okay, or imong kalain sa tao mga higala paminaw, basin wala ka na chance nga makasulti og I'm sorry or I love you sa tao. May mga tao, you know what, naghipos sila og bitterness sa ilang kasing-kasing towards sa lahi nga tao. Gihipos nila na for many years. Sukad pa bata sila. Hangtod karon tigulang na lang sila, wa pagyapon sila nakapasaylo. Ansa na nakapasaylo? It's time to forgive na. Amen. Ayaw tugti may lang magpuyo ang bitterness diya sa imong kasing-kasing. Na mga anak, nalain sila sa ilang ginikanan, gidala nila ang kalain, ang kapait, sulod sa pila ka tuig, naniguwang na lang, naminyo na lang, nagkapamilya na lang, ang bitterness na apagyapon. Igsoon, hangtod mamatay ka, imuha ng kwanon, ibaon, ayaw. Naakay tulubago na sa Ginoo. Samtang buhi pa ang tao, pasayluwa na. Kay kung mamatay na ng tao, di na ka mga higala makapasaylo sa iya. Kuha ninyo? Di na siya makapasaylo sa imuha pod. So ang panahon nga buhato nato mga higala ang kaning forgiveness, I'm sorry, I love you, kanang buhi pa ang tao o buhi pa ta. You know, sad to say, na ay mga tao mga higala nga ang only time nga nagsulti sila og I love you sa ilahang ginigugma sa kinabuhi kay kanang panahon nga naa na ang lawas sa ilang ginigugma sa kinabuhi diha sa lungon. Madunggan pa ba niya ng I love you? Nimo? Madunggan pa ba niya ng I'm sorry? Nimo? Hello? Dili na higala. Mo na paminaw mo, tanaw ko ninyo mga higala, tanaw ko ninyo. Pag dini mo na mabuhat samtang buhi pang tao, inigabot sa panahon, diha na ka manubag sa Ginoo. Yes, manubag man ka na sa Ginoo may higala. Nga naman, gitagaan gug ka og panahon sa Ginoo, buhi pa na siya. Dapat ang panahon nga isettle nimo ang imuhang problem towards sa lain nga tao may higala. Kanang time buhi pa ang tao. Kay pag maabta na sa iyang oras, or ikaw maabta na ka sa imong oras may higala, there's no more time for you to do that. Sa husgado na ka mag-atubang anak, sa judge na ka mag-atubang anak mga igsoon. Nasabtan ninyo? That's why the Bible says, as long as buhi ta mga higala, no? As much as lieth in you, live peaceably with all men. Dapat sa buhi pa ka may higala, no? Wala kay kanang diya sa imong kasing-kasing. Wala kay tao nga gikalainan, kanang gikadumtan, gikalagutan. You know, the Bible says, live peaceably with all men. Ang imong kinabuhi, peaceful siya, basta wa kay kalaban, wala kay ginakontra, wala kay ginaupos, wala kay kaaway, may wa kay bitterness, wa kay unforgiveness, diya sa imong kasing-kasing. Daghang mga Kristiyano karon ingana ang ilahang kinabuhi karon mga igsoon. Naay mga anak diri ba no hangtod karon, no? Maybe napasakitan ka sa imong ginikanan sa una, hangtod ka wa gyud nimo napasaylo ang imong ginikanan. Napoy mga ginikanan karon may higala nga wala nila napasaylo ang ilang anak nila. Kano sa niyo nabuhaton? Wa nay panahon nimo anay may paugma-ugmaan nimo na. Amen. Hello? Naminaw ba ta? Make things right today. Because the Bible always calls for now. Now decision. Dili tomorrow. Now. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Hapit na tama magtapos igsoon. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Dili ba? God is always for now. Dili siya anang tomorrow. Karon. Oh? For he saith, ang Diyos nagsulti, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Tanawang sunod, ang gingon sa Ginoo, behold, now is the accepted time. Behold, now
is the day of salvation. Dili tomorrow, now. So kung na yung mga things dapat nimo ayuson, tarugon, mahigala, buhaton nimo na karon. In terms of the salvation of our soul, karon nimo na siya asikasuhon. Karon ang time dawaton nimo si Jesus Christ. Karon ang time maghinulsol ka sa imong sala. Ayaw pa ugmai. Christians, karon ang time mag-serve sa Ginoo. Young people, karon ang time mag-serve mo sa Ginoo. Young people, paminaw mo, young people, ayaw ninyo ihatag tanang oras sa inyong kinabuhi. Diha lang sa paningkamot din maabot nimo ang imuhang goal sa imong kinabuhi. Pangalagad sa Ginoo. Remember now, the Bible says, thy Creator. Remember now, thy Creator in the days of thy youth. Sadly, na yung mga young people, they're not serving the Lord in their youth. They're spending their life, my God, doing other things that don't matter. Sayang. Pangalagad mo sa Ginoo. Ayaw mo pagluya-luya sa pag-alagad sa Ginoo, young people. Napagudboy kusog. Ayaw ninyo sayangin ang kusog ninyo. Amen? Ayaw mo magpaluya-luya. O, na-youth camp karong April 16. Pag-appeal mo, ana. Ayaw mo pagluya-luya. I-grab ninyo na. Pastor, napamami klase. Huwag mo na klase ang 16, 17, mga iganso. Igsoon. Holiday mo na. Don't make excuses. Paningkamot. Maka-appeal ka. Kay kaluoy na sa Diyos. Kanang nakita na mo sa imuha. Kaluoy na sa Diyos. Gibuhi ka pa sa Ginoo. Amen? You know what? Ang Diyos, dili siya magsulti sa imo mga igala, tomorrow is the day. Tomorrow is the day nga buhaton niyo. Tomorrow is the day to get saved. Tomorrow is the day nga mangalagad ka sa Ginoo. Dili higala. Ang gingon sa Ginoo, now. Delayed obedience is disobedience. Ayaw ninyo i-delay ang pagtuman sa mga mando sa Diyos. Kay disobedience gyapon ay may gala. So if God is calling you to repent, to forgive, to serve, to give, and to surrender, do it today. Ayaw ninyo pagahian yung kasing-kasing kay gistoryahan ka sa Diyos karong buntag. Hebrews 3:15, last verse. Hebrews 3:15. Kani ang last na to nga bersikulo. While it is said, today, if ye will hear His voice, kung sige yung sa Bible, harden not your hearts as in the provocation. Ayaw pagahian yung kasing-kasing. Amen? You may plan for tomorrow, but only God holds our tomorrow. Pwede ta manghambog sa atong kaugmaon, pero ang Diyos nagsulti siya, you don't even know what the next hour holds. So ang question karong buntag, andam ba ka kung wala na'y ugma nimo? Andam ba ka ba? Muatubang ba sa eternidad o sa Diyos? Panita kung wala na'y ugma nimo. Amen ba? Basin wala na'y, pamina mo, mga Kristohanon, you may never get another service like this. Bas hindi na ka makadungog ani nga sermon. Bas hindi na ka makataganog another invitation. Bas hindi na ka matagag another chance nga magsulti ka yes to Jesus. So karon pwede pa man nimo na mabuhat. Buhi pa makakaron. Karon napay invitation para sa imuha. Karon nakadungog pa ka sa iyang pulong.
Karon pwede pa ka makasulti yes to Jesus. Buhaton ba nimo na karong buntag? Ito ko na to itong mga ulip yun na to itong mga mata. If you need to be saved, buhatan na karon. Paubos sa imong kaugalingon, pag hinulsol sa imong sala, unya dawata sa Jesucristo as your Lord and Savior. If you need to forgive someone, buhatan na karon. Pasaylo atong tao. Or basin ikaw na kay sala, pangayog pasaylo na karon. Or magpinasayloay na mo dapat karon. Kay basin di na nimo na mabuhat sunod mga higala. Ayaw paugma-ugma ang kanang ingon ana. If you need to come back to God, basin ikaw na layo ka sa Ginoo. Basin mga higala, mo kasing-kasing karong buntag layo sa Ginoo. Basin na imong lawas na sa simbahan, pero imong kasing-kasing layo sa Ginoo. Higala, balik sa Ginoo. Kung kinahanglan ka mo balik sa Dios, ayaw paghulat, buhatan na karon. Don't boast about tomorrow because you don't know what today may bring. Kana ang giingon sa ato ang message, sa ato ang text mga higala. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Father in heaven, salamat sa mensahe. Please move the invitation, Father. Speak to everyone. Kung unsa, Lord, ang spiritual needs sa mga nagsimba karon, please, Father God, tagbua ang ilang spiritual need. Lord, please convict everyone. And Lord, buhata ang butang nga dili mahimo sa tao, Lord God. Baguha ang amo ang mga kasing-kasing Ginoo karong nga adlaw, Lord God. Ug kaning tanan namong ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Pabilin lang ta sa pagduko sa tong ulog sa pagpiyong sa tong mga mata. If you need to be saved, do it today. If you need to forgive someone, do it today. If you need to come back to God, don't wait. Kung dili pa ka save, higala, karon ang panahon maghinulsol ka na, o karon ang panahon nga dawaton na nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Ayaw paghambog sa imong kaugmaon, duol sa Ginoo karon, be saved today. Para sa mga backslider, ikaw gasigi kag sulti sa imong kaugalingon nga one day or someday na lang, puhon na lang, mubalik ko sa Ginoo, puhon na lang. Basin wala na'y puhon nimo igsoon. Himua na nga karon. Ayaw na siya puhon na kay walay saad sa Ginoo sa imuha ana. Karon ang panahon nga mubalik ka sa Dios. Unya, kung Kristohanon na ka, ang akong pangutana, are you living today like it counts? Are you walking in God's will? Are you sharing your faith? Are you loving people? Are you living fully surrendered to the Lord? Kung wala, buhatan na siya karong buntag. Buhatan na karon. This is unique karon. Ayaw ugma karon. Kay ang pulong sa Dios nagsulti, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Today is all you have. Maura gyud ni ang naa sa imuha karon. Kaning adlaw lang gyud. Unsa may buhaton nimo mga higala, uban aning adlaw nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Magkinabuhi gyapon ka nga ikaw nga Kristohanon, magkinabuhi gyapon ka nga rebellious or worldly. Magkinabuhi gyapon ka nga naay unforgiveness or bitterness sa imong kasing-kasing. Magpadayon gyapon ka ana. What if kwaon na sa Ginoo ang imuhang kinabuhi karon? Dili ba nimo isettle? Unsay mga dapat nimo nga isettle mga igsoon? At least wala kay tulubagon sa Dios kay motindog biya ka atubangan sa Ginoo inig abot sa panahon.
Unya sa panahon nga hukman ka na sa Ginoo, remember, hukman ka na ana sa Ginoo. Dili pa kanya hukman. Pag judgment day na, i-judge na ka ana. So, kung gusto nimo nga burahon sa Ginoo kanang sala nimo, karon nimo na buhaton samtang wa pa kanya gihusgahan. Karon ang chance nimo nga ikaw dili nimo matubang ang kapungot sa Dios. Get things right today. Manindog tang tanan palihog. So karon, gikaluyan man ka sa Ginoo. Mao na nga gipukaw kanya ganina. Gitagaan na pod kaniya og gasa. Mao na ang grasya sa kinabuhi, no? The grace of life. Buhi ka karon tungod sa iyang kaluoy. Unsa may buhaton nimo aning adlaw nga gihatag karon sa Ginoo sa imong higala? Sa imong buhaton. Unsa imong desisyonan karon? You know what? Ayaw lang mo pagpabilin diya sa inyong lingkuranan.